Hello, magandang araw sa inyo. So, isang nalutong ride na naman kasama yung tropa natin. So, nandito ako ngayon sa bahay ng aking mga magulang at ito ang pinakamalapit na spot papunta sa meetup. So, actually tanghali na kami nag-usap kung anong oras ang meetup time. So para walang antayan na pag sobrang aga kasi may mga antayang may nauna, may nahuli. So yan, papunta na ako sa meetup ngayon. At yun na nga, malapit na tayo sa meetup point. Dito na nga ako sa Jollibee, ang pinag-usapan namin na meetup point. So, tayo lang tayo at follow up natin kung nasan ang mga kuy sa mga tropa. So, ako na magsasabi ng effects. A few moments later. Wala pa rin isa pa nga. A few moments later. So ito na nga, advice ko lang sa mag-meet up, sa bike man yan o sa motor o kahit lang rides, klaseng ride. Like for example, nangyari sa amin, makikita kami sa Jollibee. Specify nyo kung anong branch ng Jollibee kasi meron sa isang area na pwedeng tatlo yung Jollibee, dalawa yung Jollibee. So nangyari sa amin, nagantay ako ng almost 40 minutes sa isang branch na hindi ko naman alam na din pala sa kabilang branch sila naghihintay ng ganong oras din. So buti na lang, nag-decide ako na baka kaya nasa kabilang Jollibee sila. So hassle lang din kasi mababawasan yung itinerary nyo or yung ride hours nyo. So pero okay lang, lesson learned, church to experience. So yun. Bukas na. Sige, okay lang. Maganda sa gabi mo, ano? So habang nagra-ride, wag mahiyang mag-signal or para mag-brake or magpahinga kasi importante din yun. Kahit mga 3 minutes or 5 minutes lang, importante yun. Huwag natin ipilit pag hindi kaya kasi mahirap din mag-ride ng pinipilit or nag-feeling malakas sa lumen. Hindi naman to karere. So yun, okay lang maging mabagal basta alam mo yun, safe. Tsaka syempre dapat active yung 5 senses mo, hindi lang yung alam mo yun, yung mata mo na sa daan lang kasi actually to public road to. So daming sasakyan na dumadaan dito. Though may mga parts na may bike lane pero hindi maiiwasan na may mga sumisingit ng mga ibang sasakyan or mga pedestrian dun sa bike lane. So ayun, pag mga gantong public highway or dinadaanan, doble ingat lang talaga. Teka, ano pa ginagawa ko dito? Tamang selfie ba? Or tamang check kung pantay pa yung pagkakalagay ng helmet sa ulo? Kasi may mga ibang rider na pag sobrang laspag na minsan tabingi na yung helmet sa ulo hindi kaya yung buhok tikwas gano'n, hindi kaya naglalapot na yung mukha, hindi kaya yung jersey nila yung zipper tabingi na gano'n. Alam mo yun, di ba pa rin yung feeling na sobrang ang pogi pa rin tingnan kahit sobrang layo na ride mo. Pero yung ko, may mga ganong rider ako nakikita mga biker sa BOA na kahit nakailang laps na sila, parang bagong laba pa rin yung damit,
ang kikinis, parang hindi pinagpapawisan. Ang galing no? Parang nagbabike sila na naka-aircon. Ewan ko paano nila gagawa yun. Tsaka syempre, sa MOA naman, parang may mga rider or biker doon, medyo mga elite kaya parang siguro sanay na sila sa mga ganong na meron silang mga clothing na alam mo yun, na dry fit ba, or yung mga helmet nila quality na parang nag-absorb ng pawis ng ganon, so parang yun lang siguro sa gear nila, yung mga gamit nila quality lang talaga, kaya mukha pala silang malinis, tsaka parang yan, makikinis, tsaka yung mga hindi ko rin minsan nag-get sa ba't kailangan mag-lipstick pag nag-ride sa mga girls, pero ewan ko, trip nila yun so ayun, dito yung part na to, baklaran na to pero ewan ko ba't ba araw-araw masikip dito, syempre sentro ng to kalakalan kaya siguro napakadaming tao, alam mo hindi rin namin alam dapat ba't kami dito, pero maganda experience din kasi first time ko rin tong magbike sa mga ganitong lugar, minsan commute, madalas sasakyan pero maganda experience din talaga pag mga ganito na yung may kipot na mga lugar o mga streets sa Maynila nababike, wala, nakakatawa lang din, hindi lang yung puro alam mo yun, parang yung spot maganda yung bike, malalawak gano'n na parang walang sasakyan, walang tao, maganda rin may paminsan-minsan may mga ganito rin nasa city, so yun minsan tatawid ka rin dyan na para kang maglalakad, so masabit-sabit pa yung mga dyan, minsan kadena mo sa mga tuhod nila yung mga ganong eksena sobrang sikip maglakad. Dito na yung parte na solid na amoy kalakal talaga, fresh drops, pag may tsinelas amoy goma, pagka damit may sinulid ba, may tela ganun. Dito yung pagdadaan ka, grabe diba? Sobrang bagsakan talaga ng mga kalakal na kuno ng mga paninda, baklaran amoy namin yung mga binibenta nila dyan dito sa kalsada na to, kahit sobrang layo mo sa shop, may namoy mo dyan, para ka na sa palengke pero hindi mga wet goods, hindi mga dry goods yung naamoy mo, kaya wala, share ko lang, first time na experience yung ganun, galing, kaya yun din talaga yung maganda sa pagbabike sa mga iba-ibang lugar makakadiscover ka ng mga daan, yung mga magagandang view, bagong kainan, mga mabibili. Kunyari, dito sa lugar na to or sa spot nito, okay bumili dito ng ganito, dito sa lugar na to okay naman bumili ng ganyan, which is kadalasan hindi mo madadaanan na tamang pag-commute ka lang or tamang vlog ka lang, ganun. Parang nakakatulong din sa pagiging exploratory mo, nag-explore ka sa mga lugar, mas hahasa yung pag na-navigate mo, alam mo yun, parang uy, yung galing bagong discover, parang syempre di ba nga may motto tayo na everyday dapat may bago tayong natutunan, malit man yan na bagay o malaki, parang yan nakakatulong siya, which is maganda sa mental health. Syempre usapang mental health medyo sensitive yan kasi nga yung ride namin fresh pa ng post-pandemic to so importante talaga. So ayun lang, medyo naputol na rin tong ride namin, either nalobat siya or hanggang dun lang talaga yung video, so
mabot kami dito sa EDSA, tapos MOA, tapos pumunta pa kami ng Binondo nito, tapos nag-Intramuros din. So inikot talaga namin yung Maynila. So hindi na kami masyadong umabot ng sobrang up north na kasi medyo day trip lang to eh, gagamihin na kami pag so masayang experience din. Sobrang siguro masarap siya ulitin ulit kasi ito yung first time kong mag Metro Manila ride kasama ang tropa na mga 1-8 bikers. So yun lang, thank you sa panonood and ride safe tayong lahat. God bless. Salamat. Let's go!